Magandang araw sa lahat ng maginoong magmamano. Pansinin niyo lang, unti-unti nang nagbabago ang panahon. Generally, malamig pa rin, lalo sa gabi at madaling araw. May mga lugar na sa atin, gaya ng Baguio, Tagaytay, Tanay, maski dyan sa bandang Mindanao, Bukidnon, malamig pa rin. Pero pag sa araw, lalo na dito sa Luzon, maramdaman nyo na yung init. Ito yung malaki ang diferensya, yung temperature sa araw na mainit at yung temperature sa gabi o madaling araw na malamig. Pag more than 10 degrees ang pagitan ng dalawa, malaki ang stress ng manok. Halimbawa, sabihin natin ang temperature sa umaga ay 18 degrees. Ang temperature sa araw ay sabihin natin 28-29 degrees centigrade. 10-11 degrees centigrade ang pagitan. Nahihirapan mag-adjust ang manok. Ito yung stress na nagiging dahilan kung bakit bumababa ang resistensya ng manok at siya ay madaling tamaan ng sakit, usually respiratory problems. So ito yung panahon na kailangan natin ng mga supplements na pampalakas ng resistensya. Halimbawa, nandyan yung Progen-Z, nandyan yung Exelite, at iba pang produkto na pwedeng makatulong para bumaba ang stress, lumakas ang resistensya, lalo na sa babago-bagong panahon. Actually, sa Bulacan, may kasabihan na pag nagpiesta sa Santa Maria, tapos na yung taglamig, papasok na yung tag-init. Sa ibang lugar naman, gaya sa Visayas, Mindanao, pag ganitong panahon ng first quarter ng taon, karamihan ng bagyo nasa Northern Luzon. Pansinin nyo, may pumapasok na bagyo sa Visayas, Mindanao ngayong Pebrero. So, part ng climate change yan. So, yung mga nagmamanok sa Visayas, Mindanao, medyo tignan nyo yung panahon. Mag-adjust kayo sa inyong management, depende sa sitwasyon sa inyong lugar. Halimbawa din sa YouTube, itong si Nestor Totsdato 1516. Sabi niya, "Sir, good day po. Ano pong magandang solusyon sa mga sisiw na bumababa ang pakpak at humihina po sila? Ano po magandang antibiotic na ipainom? Maraming salamat po, sir." Okay, Nestor. Pag bumaba ang pakpak ng manok, yan ay general sign na may iniindang sakit yung manok mo. Dahil pag bumaba ang pakpak, ibig sabihin, nangihina yung kanyang mga muscle at hindi niya mabuhat yung kanyang pakpak. Maraming dahilan yan. Kung ano yung dahilan, yun ang tumbukin mo para maibigay mo yung tamang gamot. Halimbawa, ang isang dahilan ng pagbaba ng pakpak, lalo sa sisiw, ay gumboro. Pag bumaba ang pakpak, parang natutuyo, umiipot ng parang uhog na may konting puti, tapos may mga namamatay, pwedeng gumboro yan. Walang gamot yan. Kailangan i-adjust mo yung schedule mo ng pagbabakuna ng gumboro para bago tumama yung gumboro, may protection na yung manok mo. Halimbawa rin, ang siyang dahilan ng pagbaba ng pakpak ay pwedeng tamaan ng avian malaria, lalo na pag 4 to 8 weeks ang edad. Anong prevention? Kailangan linisin mo yung lugar mo para mabawasan ang lamok. At pag tinamaan, kailangan malaman mo na yan nga ay avian malaria, depende sa history ng mga sisiw sa farm. Gamutin mo yan ng Ornistat. Halimbawa naman, bumagsak din ang pakpak, pero nag-iipot ng pula. Maaaring coccidiosis ang dahilan. Usually, 4 to 8 weeks, dyan malakas tumama ang coccidiosis. So, gamutin mo rin ng mga anti-coccidials, marami dyan sa market na ginagamit laban sa cocci. So, depende talaga sa cause para mabigyan mo ng tamang gamot. Ngayon, kung bacterial infection yan, pwede mong bigyan ng mga antibiotic gaya ng Ambroxetil, Amtil, at marami pang iba. Ito naman po ang kay Ronald Pascual, dun din sa YouTube. Bakit parang may isa akong sisiw na parang hindi na makakita ng maayos? Tumuto ka kahit malayo pa sa pagkain. Ano po kaya ang sanhi nito? Salamat po kung masagot. Kung hindi naman, salamat pa din po at pinansin. Okay, Ronald, sisiw itong binabanggit mo. Kasi pag nabubulag ang manok, na Marex ang dahilan, karaniwan, adult na. Yung mga, usually cock na nga eh. Bihira nga ang stag na nabubulag, karamihan, lameness lang. Pero pag sisiw yan, mas malamang nagkasipon yan na hindi mo napansin. At yung sipon na yan ang isang dahilan kaya humina ang kanyang paningin. Pwede rin,
na mangyari na hindi mo lang napansin na nagkaroon ng bulutong sa mata. Kaya naapektuhan ang kanyang paningin. Pwede rin, nakasisiw siya magkaroon ng eyeworm. Kaya dito pumapasok yung oxyrid para yung mabulate sa mata ay alisin natin. So, again, ang tamang gamot, Ronald, ay depende sa dahilan. Kaya kung nahihirapan ka alamin kung anong dahilan, laging nandyan yung mga technical ng excellence na laging nakahanda para tumulong at magbigay ng serbisyo sa inyo. Ito naman kay Buhay Probinsya, Buhay Magsa, baka magsasaka ito, 816. Ito ay sa YouTube din. Sabi niya, paano yung mga sisiw sa range? Ano po kailangan gawin pag tag-ulan? Yung mga ipot po kayo ng sisiw, ano pwede ilagay para hindi mangamoy? Kasi po, nabasa ng ulan sa range. Okay, ang issue ng ating kaibigan na Buhay Probinsya, Buhay magsasaka nga sana ito eh. Ito ay management issue. Nabanggit ko kanina na kahit first quarter pa lang, nag-uulan na sa bandang Visayas, Mindanao. Actually, ibang parts ka ng Luzon, may ulan din eh. Lalo sa Bicol. So, yung nasa range natin, yung mga early bird at yung mga local na nauna na, yung iba nasa range na talaga. At syempre, mababasa sila pag umuulan. Ang maganda dyan ay kailangan maganda ang facilities. Kaya kung mag-breed kayo, hindi lamang mag-produce ng sisiw. Kailangan maglagay kayo ng tamang facilities. Ito nga yung silungan nila pag umuulan para rekta, hindi sila mababasa. Para hindi bumaba ang kanilang resistensya. Ngayon, may silungan man, pero yung tubig ulan ay umaagos, nababasa yung ipot. Tama ka, dapat linisin mo yung ipot kung maganda, kayurin mo, ilabas mo. Kasi pag tumaas ang level ng ammonia, dahil nababasa ang ipot, malaki ang tendency na pwedeng sipunin ang iyong manok. Ngayon naman, kung mahirap kayurin yon at meron kang apog sa lugar nyo, pwede mong lagyan ng apog yung nababasang ipot, titigas yun. Pati pangangamoy ay nawawala. May mga gamot din na inilalagay sa ipot para mawala yung amoy. Pero bakit ka magagastos kung mas madali namang linisin para mas mainam pa dahil walang ipot na may iwan pag yun ay nilinis mo. Ito naman po kay Carl Modanza. Doc Hill, good day. Ano po ang pwedeng gawin para hindi po mabansot ang 2 to 5 months old na nakalagay lang po sa pen? Thank you. Itong kay Carl ay parang kay Buhay Probinsya, management issue din. Kasasabi ko lang na pag mag-breed ka, siguraduhin mo meron kang facilities. Kasi pag ang manok mo ay 2 to 5 months old ay nakalagay lamang sa pen, hindi mo sila na-range, may tsansa talaga na mababansot sila kasi kulang sila sa physical activity. Ang magagawa mo na lamang ay bigyan mo sila ng well-balanced na feeds na maganda ang balanse ng mga amino acids, energy, vitamins and minerals para hindi sila mabansot. Pero mas mainam pa rin siyempre na i-range mo sila para mas natural ang kanilang paglaki. Ngayon, pag yung pen mo ay masikip dahil marami kang naproduce na sisiw, mas marami ang mababansot. Yung overcrowding ay isang management issue na maraming problema ang ibinibigay. So ulitin ko, Carl, mas mainam na pag magparami ka ng sisiw, ayusin mo rin ang iyong facilities. Nasa tail end na tayo ng breeding season, kaya may humahabol pa. Doc Hill, okay lang po ba pagparisin ang magkapatid sa ama, cross out, cross in? Ano po mainam sa dalawa pag nag-breed? Salamat po. Chris, hindi ko ganong magets yung buong tanong mo, pero ang malinaw lang doon ay yung pagparisin mo yung magkapatid sa ama. Yun ay inbreeding pa rin. Kung ang ibig mong sabihin ay i-cross out mo yung isa doon sa iba, ay baka mas maganda ang resulta. Ganun pa man, pag kabisado ang manok mo at nag-inbreeding ka at nanalo, pwede mong gawin yon. Pero mas safe lagi yung mag-crossbreed ka kaysa inbreeding. Lalo na pag hindi mo pa subok sa laban ang lahi na binibreed mo. Itong kay Garizaldi Saldua ay very similar sa tanong ni Chris kanina. Doc, na-try ko pong ilaban yung manok na inbred. Father and son, nanalo nitong December 24 lang. Balak ko siya ibalik sa lola o sa anak ng lola niya. Alin po ba mas maganda sa dalawa?
salamat po kung sasagutin. Okay, Gary Saldi, gaya ng sinabi ko, nasubok mo na yung inbreeding father and son, ni-inbreed mo, pwedeng yung son ibalik mo sa nanay niya, yung daughter ibalik mo sa tatay niya. So these are forms of inbreeding. Pero dahil sabi mo, nasubukan mo na at nananalo, pwede mong gawin yung sinasabi mo, whatever form of inbreeding ang gagawin mo, kasi subok mo na. Pero huwag masyadong close inbreeding dahil baka magkaroon ng inbreeding depression at may lalabas na mga problema. Kung nakakita ka ng ganon, time na yon para mag-selective breeding ka or mag-crossbreed ka. Mas maayos ang ilalabas ng mga anak. Congratulations din sa lahat ng nanalo sa ating year-end pasasalamat raffle promo. Shoutout din sa Mini Texas Alfonso Mini Backyard. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsuporta sa EDL Store at sa programa natin na Health is Always Number 1. At syempre mga kaibigan, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe at pindutin ang notification button para lagi kayong updated dito sa mga issues natin sa ating programa na Health is Always Number 1.